Hello guys, so welcome to my YouTube channel. This is CryptoCham Trader. So, ngayon tuturuan ko kayo ng simple basic technical analysis, okay? Na galing sa foundation, okay? So, ia-apply ko yung mga terms na galing sa foundation para hindi nyo na kailangan gamitin yung mga technical terms. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginamit through the foundation na natutunan ko. Okay? So, huwag kayo mag-focus dito sa coin. This is People USDT or Constitution DAO. Constitution DAO. Wait lang. Constitution DAO. Okay, ganyan na. Hindi DAO na DAW. Constitution DAO. So, ang aralin natin dito is yung technical analysis, hindi yung coin. So, first is, nasa higher time frame ako. Kung makikita nyo, minart ko yung pinaka-lowest dito sa area na to. Okay, hihimay-himayin ko sa ito. Itong lowest na area to is galing pa to sa May 12, 2022. Ayan yung date sa baba. Ibig sabihin, siya yung lowest sa area na to. Okay? And ito yung lowest. So, minart ko. Ngayon, bumaba dun si price. Bumaba siya dito. Ito yung bumaba na price. Okay? Lumagpas sa ilalim. Yan, kino-consider yan na manipulation. Okay? Or sa higher time frame, sweep lang yan. Kung pupunta tayo sa 1 week or 1 month, ayan, consider lang siya na sweep. So, maraming pwedeng category yan. Pwedeng bumaba talaga siya, dating nasa taas, tas bumaba siya as support, dating support, ginawang resistance, tapos umakyat ulit. Sobrang dami niyang term, pwedeng breakdown, tapos breakout, pataas ulit. So, pwedeng sweep lang din as liquidity sa higher time frame. Pero kung titignan mo pa sa higher time frame, kino-consider lang din ito na consolidation phases. Okay? Consolidation is nasa baba lang siya before the impulsive move. So, mabilis ba ako? Okay, dahan-dahan. So, ganon. So, nag-consolidate siya dyan or pwede mo tong kunin na demand, tapos itong baba, supply, itong baba, demand, tapos supply ulit. Pwede mo yan tignan na ganon. Pwede mo yan tignan na ito, resistance, tapos support, tapos ito naman, resistance, tapos ito naman support sa ilalim, tapos ito naman, resistance dyan sa taas, tapos ito naman yung support sa ilalim. Sobrang daming term na pwede mong tignan dyan. Yun ay pag natutunan mo yung foundation, hindi mo siya makikita as isang picture lang. So dito nilagay ko is polarity. Kung mapapansin niyo itong red line, ba't ko siya nilagay dyan is yan yung kinoconsider niyang support area. So dito support siya, dyan lang siya naglalaro, tapos bumagsak siya at ginawa niyang polarity. When you say polarity, yung dating support mo na red line, ginawa niyang resistance sa area na to. Okay? Ginawa niyang resistance. Kumbaga dyan na pumapatong yung price. And ito yung reaction niya. 1 and 2. Okay? And hindi siya bumababa dito. So most likely, meron ding support dito. Okay? Pero makikita natin na mas malakas talaga yung buyer kasi ibinalik niya doon sa taas yung level nila. So, nag-break out and nagkaroon ng reaction dito sa resistance, naging dating resistance, ngayon support na ulit siya. Okay? And yan, tatlong reaction. So, magaganda yung reaction kasi bakit? Hindi sila makababa sa red line na to. Okay? So, ngayon, pupunta na tayo sa higher time frame. Ay, sa lower time frame. So, dito sa area na to, dito ako pumposition. As a swing trader or a long-term position, kahit saan ako pumasok dyan sa taas or dito, considered na sa akin yan na discounted price. Okay? So, kahit saan ako pumasok dyan, discounted price na sa akin yan. Pumunta lang dito yung price is, may profit na tayo dyan. Kahit spot. Okay? So, punta tayo sa 15 minutes. Okay.
So, ito yung ginawa ko sa 15 minutes. So, kung makikita nyo, yung pump na yon 30 minutes muna. Yung pump na yon is umabot siya hanggang dito. Dito na yung liquidity niya. Okay? Diyan na yung liquidity niya. Pero bumaba siya hanggang dito sa body. Okay. Hindi ko diyan nilagay yan sa 15 minutes kasi yan. Ayan yung body niya. Okay, diyan ko kinonsider na babalikan ni price yung body at magre-react siya dyan. So, syempre, kahit mag-move to ng pababa ulit at umakyat, wala na akong pakialam dyan kasi nakapasok ako sa pinakailalim kanina sa consolidation. So, yan. I-move na natin siya pataas. Okay? So, after niya bumaba, stopper ulit dito. When you say stopper, hindi na siya pinababa dyan ni price and magkakaroon na siya ng brush. Magkakaroon na siya ng reaction price pataas. Okay, kita nyo naman yung reaction niya, puro pataas. Ibig sabihin, gumagawa siya ng higher lows. Yan yung mga higher lows niya. Sa ilalim ng boss, yung pinaka ilalim. Okay. Ito, sa ilalim ito. Ganyan. So, i-check natin. So, itong boss na to, sa iba, this is invalid break of structure. Kasi, sa SMC, kailangan kumuha ka ng liquidity bago ka magkaroon ng valid break of structure. Pero this is basic break of structure. As long as nagbe-break siya ng structure, that's what you call break of structure. Ayan, dating high na break niya, so another high, break of structure po yun. Okay? So, dito sa loob ng box na to, ng break of structure, hanggang mag-break siya, kunin mo yung lowest. Ito yung lowest. Yan yung lowest area. Yan yung tinatawag na higher low. Higher high, higher low. Okay? So, nag-break of structure ulit. And kunin natin yung lowest dito. Ito. Okay? Or in short, kinukuha ko lang yung color gray area. Tandaan nyo in-apply ko lang din yung polarity. Dati siyang resistance, ngayon ginawa siyang support. Ginawa siyang patungan. Next, dito sa area na to sa break of structure, pinaka-lowest niya is ito. Okay, yan pa rin yung gray. And, yan, nakikita nyo, clear, break of structure, break of structure, break of structure, and may gray. So, kung mapapansin nyo, nalagpasan na ni market itong line na ginawa ko dito, yung sa nag-pump. Tapos, nalagpasan na rin niya itong break of structure. Pero may mapapansin ka na tumatama siya dito. Okay? Ito na yung lowest niya, then tumama siya ulit ng second time dun sa lowest. Okay? Dito, sa gray. Okay? Or sa area na to. Yan. First, second touch, tapos, nung nag-pump ulit siya, another third touch. Tapos, break of structure na ulit to. Ito yung break of structure na pwedeng hindi nabalikan ni market. Okay? Kasi kung mapapansin nyo dito, after ng pump ni buyer, hirap na silang iangat to. Tapos, nakakita na tayo ng liquidity, up and down, tapos malaking selling pressure. Okay? Selling pressure na yan. So, most likely, itong selling pressure na to, magke-create lang ulit yan ng konting upside, tapos bababa na siya dito. Okay? Kasi ito, mahina na tong area. When you say mahina, pilit na siyang binabalikan ni seller. Okay? Ayan. Pang third touch. Nakukuha. Okay? Nakukuha nyo. So, the more siya na binabalikan, the more siyang nawawalan ng visa. And darating yung point na pag bumalik dyan si market, makakakita ka ulit ng solid dump. Katulad nito. Yan, solid dump. So, tuwing dumadaan kasi sila sa gray area na to, yan, gray area, kailangan nila ng solid dump. So, ito, this is liquidity.
Okay? Na-taken na lahat. Kinuha na lahat ng, kung mapapansin nyo, ito, since dito sa area na to hanggang, kukunin ko lahat yan. Yan, lahat ng liquidity dito, nakuha na. Okay, nakuha na. So ngayon, panibagong picture na to. So since panibagong picture na to, dito tayo magpo-focus. Diyan lang sa baba, tsaka dito lang sa taas. Okay? Ngayon, etong movement na to, malaking selling pressure tapos pababa na ganyan, makikita mo ulit na si market is magke-create ulit ng ganyan. Okay? Hanggang manghina sila tapos diretsuhin niya to pababa. Take note most likely, yung next na baba nito dito is no mercy. Pag sinabing no mercy, ganitong reaction. Ganyang reaction. Okay? Kasi nga, binalikan na nila ng binalikan. Kumbaga, interested na sila na i-dump tong area na to. Okay? Pero magkikreate pa dyan ng reaction. Katulad na nangyari dito, ayan. Pagka-dump niya, create siya ng reaction na ganun. Tapos hanggang dito lang din, nag-dump na siya. So yan, abot lang din yan dyan. Tapos, dyan sa area na yan, then, pwede na yan selling area. Selling zone na nga lang. Hirap isipin. Yan. So, bakit niya isa selling zone yan? May imbalance dyan. Ito, pwede mong tawagin na supply, pwede mong tawagin na order block, pwede mong tawagin na resistance. Depende sa kung anong klaseng trader ka. So, hindi nyo pwede, hindi, ano pa sasabihin to? Kung supply and demand trader ka, hindi mo pwede sabihin na hindi yan resistance. This is supply. Depende yan sa understanding ng market. So, mapapansin niyo dito, yung lowest ko dito is binagsakan na nito. Or dito, itong area na to. So, most likely, sa iba, nakakita na sila dyan ng change of character. Gets? Sa iba naman, market structure shift. Sa iba naman, reversal point na to. Sa indicator naman, crossover na yan. Na-gets? So, sobrang daming possibilities pag nalaman mo yung foundation. Hindi ka limited sa isang strategy. So, yan yung selling zone natin. And pag pumunta dyan yung market, pwede kang mag-confirm sa lower time frame or i-entry mo na yan. Asan yung mga target niyan? E di ito rin yung mga lowest na to. Okay? So, nagigets nyo? Okay, so, next. Tuloy, same coin. Punta naman tayo sa mga possibilities. Si market, kahit na ganito yung scenario at sure ako na bababa to, may mga possibilities na pwede niyang i-fail. Okay? Kasi sa higher time frame, pwede lang siyang nagpo-pullback. Let's say, umangat siyang ganyan, nag-pullback dito, umangat, nag-pullback ulit, tas aangat din ng ganon. Pwede niyang gawin yon. Okay? So, saan yung confirmation area? Dito yung mga confirmation area. Buo yan. When you say confirmation area, dyan ka magko-confirm kung si market magbe-break ng another structure or magre-reverse na siya. May mga reversal indication sa indicators, sa candlestick, patterns, price action, sobrang dami. Diyan nyo yan nahanapin. Okay? Ngayon, tsaka nyo i-confirm yung selling zone nyo. Kaya hindi ka pwedeng pumasok dyan and tulugan mo kasi kailangan mong mag-confirm. So, let's say, pumunta dyan si market, tapos bumaba ng ganito. Hindi ka pa rin sure na bababa siya hanggang dito. Magko-confirm ka pa rin. Like yan, break of structure pababa ng pababa. And so on. Okay? Siguro, mako-confuse kayo dito kasi tinitingnan ko to as higher time frame. Pero kasi pag 15 minutes kayo pababa, hindi mo na kailangan kasi mag-confirm na mag-confirm eh. Pag talo, talo. Pag panalo, panalo talaga. So, if mag-fail naman yung strategy mo, then position sizing and risk management will save you. Okay?
So, I hope may nagets kayo dito sa simple na TA na to, no? And yung basic foundation na mas matututunan nyo without using technical terms. Okay? Just by understanding the market. Okay? So, if you have questions, drop nyo lang dyan sa baba and aralin lang natin to. Sige, bye-bye!